Pero wala na dito si Teacher Bora. Unang nagising si Ji-yoon sa kanilang dalawa at bumangon siya na may pagtataka kung nasaan ba siya ngayon, hanggang sa makita si Jack ang nawalang saplot pati na rin siya. Dito na ito nagpanik at malakas ang hiyaw kung ano raw ang ginawa sa kanya ng bida. Kasabay nito ay nagbukas na ang pinto ng tindahan na habang pumapasok si Jenny ay may pag-aalala ito dahil hindi umuwi kahapon ang kanyang pamangkin, at sana lamang raw ay hindi siya napahamak, at nagkamali sa pakikipag-hangout sa mga babae. Ngunit pagkapasok pa lamang niya sa pangalawang pinto ay laking gulat nang makita ang kanyang hinahanap kanina na may kasamang babae na pareho walang mga saplot. Natulala si Ji-yoon matapos maaktuhan siyang bumabangon sa tabi ni Cardo na mahimbing pa rin ang tulog, at dito sa kabilang banda. Kasalukuyang naliligo ang isa nilang kasama kagabi, na basta na lamang tumakas kagabi dahil wala pa rin itong lakas ng loob na magpabingbang, dahil natatakot sa dragon ng bida, isa pa ay mayroon rin siyang trabaho ngayong araw na ito. At ngayong hapon lamang muli na namang nagkita sila ni Ji-yoon kasama ang kanyang anak na may pagtataka, si Ji-yoon na kung umasta kagabi ay para na silang sanggang dikit ni Bora, limot yata ang kanyang nasabi kahapon, na Ji-yoon na lamang ang itawag sa kanya ni Bora bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Balik muli dito sa panig ng bida kung saan hawak ang ulo dahil sa sakit, na halos malabo pa sa sabaw ng dinuguan ang kanyang mga alaala kagabi. Ang isa pa sa hindi maintindihan ay bakit kasama daw niya si Ji-yoon na walang suot, pero sa kabutihang palad ay naalala na mabuti na lamang at ginamit pa din ang madilim na tali, kahit paano'y hindi masasabi ang paglabag sa itinakdang patakaran. Maya-maya pa ay mabilis siyang napalingon dahil may nag-aabot ng honey water. Binigyan siya ni Jinhee dahil ito raw ay mabisa para sa hangover. Bagamat medyo masama ang loob ni tita sa hindi pag-uwi ni Jackang sa sariling pamamahay at may kasama pang mga babae ay pilit siyang ngumiti ng pilit, sa kabila ng kanyang ngiti ay naramdaman pa din ni Jackang na mukhang nagagalit sa kanya itong kanyang auntie, at gaya ng kanyang iniisip. Sa loob-loob ni Jinhee ay palihim nitong sinasabi na hindi ako makapaniwala na iiwan niya ang tindahan sa akin at lumabas kasama ang mga babae, kaya naman mukhang kailangan na raw niyang magsalita. Naririnig ni Jackang ang malalim na hininga ng kanyang auntie Choi, na bahagyang nagbigay sa kanya ng kaba pero noong malapit nang magtanong si Jinhee ay bigla na bago ang kanyang isip dahil siguro kailangan rin ng binata ang mag-aliw-aliw paminsan-minsan upang sa gayon ay mabawasan ang pagkabagot. Ngunit kung tutuusin ay hindi naman daw talaga malayo ang kanilang edad ng binata, subalit kailangan pa din niyang maging maingat gayong ito ay pamangkin mismo ng kanyang mister, sa pag-iisip niya pa lamang tungkol sa hindi nalalayo na edad ay biglaan na lamang ang pag-init ng ibabang bahagi.